So, good afternoon. Naririnig ba ako ng maayos? Sa mga nandito sa school, okay naman ba yung reception nyo? If may concern about sa internet connection, pag hindi ako naririnig, nandito ako sa faculty. Tabi na lang kayo. If okay lang naman sa inyong online kayo dyan, tuloy-tuloy lang natin yung lesson natin. Okay? Naririnig ba ako? Malinaw ba? Yes po sir, dinig po. Okay. Sige, mga nagtanghalian na ba kayo? No? Katatapos lang po sir, katatapos lang po. Okay, sige. So ngayon, start natin ang subject natin ng microprocessor. Start natin sa introduction. So introduction natin, ano ba yung mga itatakil natin dito? Introduction, de-define natin kung ano ba ang microprocessor. And also, pag-aaralan natin yung mga necessary historical events related to the microprocessor. And next, de-define natin yung architecture ng ating microprocessor. Okay? So, gaya ng pinag-usapan natin dati, tanong ako kung sino yung may mga ideas about sa microprocessor. And now, magtatanong uli ako, baka may nagbasa na, merong may idea about dun sa meaning ng ating microprocessor. So, sige, si Aubrey, ano ba yung sa tingin mo ang meaning ng microprocessor natin? Ano ba ang ginagawa ng microprocessor? So, ano ba ginagawa ng mga maliliit na processor na yun? Sa tingin mo? Aubrey. Okay, very good. Sige, thank you, Aubrey. And salamat sa pagsagot. Tama. Ang microprocessor, ang main purpose niya is mag-process ng mga data and informations or instruction doon sa ating computer system. Okay? So now, let's define the microprocessor. Ano ba yung microprocessor? According to the definition, a microprocessor is the most important unit within a computer system and is responsible for processing a unique set of instructions and processes. So, by means of it, dito sa definition na to, masasabi natin na isa sa pinaka-importante or heart and brain ng ating computer system ang microprocessor. Without it, hindi magfa-function ng maayos o hindi talaga magfa-function ating computer system. Walang magbibigay ng ating mga instruction at walang mga mag-i-execute nito. Okay? So, wait lang ha. Ayan, balik tayo. So, another, dito sa ating discussion na to, medyo tanghali, siesta time, medyo aantok-antok, and puro definition tayo ngayon. Dahil introduction tayo, kailangan natin malaman kung ano yung definition ng subject natin. So, bear with me huwag kayong matutulog-tulog ngayon Pakinggan natin kung ano yung mga definition, and malay natin, lalabas ito sa ating quizzes and sa near recitation natin. Okay? Microprocessor is designed to execute logical and computational tasks with typical operations such as addition, subtraction, interprocess and device communication, input-output management. Ang dami niyang function. Ang main function niya is to convert yung binary instructions natin into instructions that can be executed later. Okay? A microprocessor is composed of integrated circuits that hold 1,000 of transistors. Exactly how many depends on its relative computing power. Ano ba yung ginagawa ng transistors natin? Di ba? Ang transistors natin ay may mga different function. One function is to amplify. Pangalawa, ang function ng transistor natin is to redirect yung mga
current natin and mga instructions. So, by using kung familiar kayo sa mga integrated circuits or ICs, kung magpamilyar tayo, sa loob nun, binubuo noon, meron tayong maliliit na mga transistors, millions or thousands na transistors. Yung transistors na yun, hindi typically na tatlong paa na malalaki. Pag nakalagay sa IC, meron tayong mga maliliit na transistors na tuldok lang. Mga blocks, mga squares, circles na transistors na kung saan embedded na siya doon sa IC. Hindi na, cannot be seen by our naked eye. Kumbaga, sa isang maliit na packed IC, meron tayong millions of transistors na naroon. And pag pinagsama-sana natin yung mga transistors na to, nakakabuo tayo ng integrated circuits. And also, if we improve our integrated circuits, we can create various microcontrollers. Various microcontrollers na meron na different functions. Okay? So, malinaw ba yung mabilis ba yung pagsasalita ko? Naiintindihan naman? If kailangan kong bagalan, pakisabi ha. Okay naman? Okay pa naman po, sir. Okay, sige. Thank you. So, let's continue. Microprocessors are generally classified according to the number of instructions they can process within a given time, their clock speed measured in megahertz, and the numbers of bits per instructions. Diba? Yung mga processors natin. For example, sa mga bagong ating processors, meron tayong i7, meron naman tayong entry levels like i3. Different microprocessors, different naman ang mga speeds nila. Different yung mga kailangan niya power. Different yung mga requirements niya. And different yung mga computing powers niya. Excuse me. So, meron tayong iba't ibang reasons kung bakit ginagamit yung ating microprocessor. Meron tayong iba't ibang gamit sa bawat microprocessors. And merong iba't ibang power depending sa mga gagamitin nyo. Pang-edit ba ng videos? Pang-games ba? O kung ano man yung gagamitin nyo using your computers. Sorry. A microprocessor may also be called a processor or central processing unit, CPU. But it is actually more advanced in terms of architectural design and is built over a silicon microchip. So, bakit ba silicon inilalagay natin ang ating mga microprocessor? Meron ba kayong idea? Anyone? Bakit nasa silicon ang ating mga microprocessor? Anyone? Mike Fineza. Do you have idea? Any idea kung bakit silicon ang ginagamit natin when we are building a microchip, creating a microchip or microprocessor? Bakit ba silicon? Mike? Hello Yes. po, sir. Yes, si James. Vincent. Ay sir, napindot ko lang po yung kamay pero sige po. Ano Sige. po ba? Silicon po ba? Bakit silicon ginagamit natin? Sir, sa may Elec, ano namin, ang alam ko lang po sa silicon, semiconductor po yun. Okay, that's one answer. Very good. Yes, thank you. That's a one answer. Another one. Mike, may idea ka na ba? Hello po, sir. Yes. Siguro nga po, sir, yun nga rin po. Since semiconductor po siya, hindi po siya ganong tawag dito, sir. Yung parang fragile ganun, sir, na anytime pwedeng mag-conduct or mag-short yung circuit mo, ganun, sir. Okay, great idea. Yes, Danmart. Sir, ano po, ang silicon po is din po, cheap and abundant. Okay, very good. Okay. Versatile din po siya, sir. Pwede po siyang gamitin na mas marami pong gamit. Okay, very good. Okay, nakuha na yung 2 point. Ano pa isa? Last one.
Anyone? Mas safe po siguro siya gamitin. Okay, that's very good. Pwede. So now let's discuss bakit silicon microchip ba ang ginagamit natin. First, nasabi nyo nga, most abundant. Sabi nga ni Denmark. Very good. Abundant siya and mura lang siya. Sobrang mura lang niya. Bakit? Kasi nakukuha lang to sa mga buhangin. Silicon, pwede siya makuha sa buhangin. Cheap siya and madaling i-mass produce. And then also, versatile and siya ay classified as a semiconductor. Meaning, hindi siya agad nagko-conduct ng heat, which is very essential sa ating mga microprocessor. And also, tandaan natin, ang semiconductor, pwede siyang i-dope ng ibang mga materials. Okay? Para mabawasan ang pagiging conductive niya or madagdagan ng magiging conductive niya, depende sa gusto nyong gamit. Okay? And lastly, sabi nga niya, matibay ang silicon. Bakit ba't hindi germanium? Kasi ang germanium may ibang conductivity and also ang germanium is hard to find metal natin siya. Okay? Kaya mas okay ang silicon natin. Nagets ba kung bakit silicon ang ating ginagamit instead of other elements? Nagets naman? Okay? Nagets ba? Yes po, sir. Okay. Sige. Thank you sa mga sumagot and meron ding silicon implants kaso yung silicon implants na yun doped with different kind of elements para maging doon sa ginagamit na sinasabi mo. Yung alam mo na. Pero yung silicon na ginagamit natin is the metal itself. The metal that is needed para magkaroon tayo ng electrical connection but does not produce too much heat. Kaya tayo gumagamit ng metal na silicon sa ating mga microchip. So, meron ba dito ang nakapag-OJT na ba kayo? Di ba po, sir? Oh, meron ba ditong balak mag-OJT sa semiconductor? Semiconductor companies. Meron ba? Or puro telecoms tayo at sa pang mga other companies. Meron ba nakakaisip dito wala nang OJT? Wala na bang OJT? Ganun ba? Meron po, sir, pero sa this summer pa lang po, sa June. Meron bang nagbabalak sa inyo? Hindi na kayo aabot. Bakit? Baka hindi na po sir umabot yung grades. Bumagsak na daw, sir. Hindi naman yan. Grabe naman, babagsak ba? So, sa mga problemado sa ating subject na ngayon, yung spectra, signals and spectra, what we're going to do is sa akin yung laboratory and so Sir Leo ang magbibigay sa mga lectures nyo. So, if hindi naman nag-complete, hindi naman ako mahirap kausap. And if maipasa nyo, and din pasado tayo. And yung mga magte-take naman of first spectra, and make sure na ipasa lang yung mga complete requirements. And sa laboratory naman ng mga INC, I will just be requiring isang requirement na to pass. Siguro modules na lang. No? Susunod lang tayo sa ating program head kung ano yung pagagawa. Now, if meron kayong concerns about dun sa subject ng mga incomplete na ako ang sasapo, don't hesitate to mag-PM kayo sa akin or lapitan nyo ako. And then, we'll talk about kung ano yung mga kailangang gawin para ma-complete. So, graduating kayo, mahalaga yung mga, hindi pa pala kayo graduating, third year pa lang pala kayo. Pwede pa, mahaba-haba pa. Bata pa. Pwede pang hindi i-complete. Joke lang. Siyempre, kailangan, pangit kasi sa transcript natin if may feed tayo. So, as much as possible, ipaki-complete na natin agad. And then,
para hindi na kayo mamroblema when fourth year na kayo. Okay? So, let's continue sa ating discussion dito sa ating microprocessor. So, ulit nga lang, may iba yung aking kasunod-sunod ng slide. Teka lang. Yan. Nakikita ba yung screen ko? Okay. So, yung mga nandito sa school, if nahirapan kayong makita, pwede naman kayo dito mag-sit-in sa faculty. Hirap kasi sa signal sa 102. So now, let's continue. Pag-aralan naman natin yung history, yung pagkasunod-sunod ng pag-invento ng ating microprocessors from 4-bit to 64 bits microprocessor. Ito, mahaba-haba itong takal na ito. I understand if tinatamad kayo kasi puro concept ito ng kung sino ba ang na-invento, ano ba yung mga na-invento na to. But, sikapin pa din makinig para sa ating exam and quizzes, sasagot natin. Konti lang naman to. So, let's start. So, basically, itong history ng microprocessor ay nahahati, nagtatalo sa dalawang storya. Dalawang nagtatalong company kung sino ba ang nag-invent nito, sino ang nagsimula, at sino ang naunang nag-patent. So, let's discuss first yung unang storya and then sunod natin yung pangalawa. So, now, the idea of integrating electronic circuits into a single device was born when the German physicist and engineer Werner Jacobi developed and patented the first integrated transistor amplifier in 1949. So those first integrated transistor, ano ba to? Ito yung mga transistors na pinagsama-sama sa isang maliit na, hindi pa siya silicon, maliit na conducting device wherein magfa-function na sa as one integrated circuit, was one electronic circuit. Yun yung pinakaunang integrated circuit natin. Okay? So, when it comes to those na nauna sa mga integrated circuits, binibigay ito kay Werner Jacobi. Hindi pa ito yung mga microprocessor. Dito lang nagsimula ang pag-develop natin. So, susunod dito is the British radio engineer Geoffrey Dahmer. Proposed to integrate a variety of standard electronic components in a monolithic semiconductor crystal in 1952. What do you mean by monolithic? Ang monolithic, isang wafer or isang material lang ang ginagamit. Single material na kung saan sama-sama ito. Na pag ginalaw mo, isang galawan lang. Wherein, pwede mo siyang dalhin. Pero hindi siya yung sobrang liit pa. During that time, malaki-laki pa to. It is in a semiconductor crystal. Hindi pa uso yung paggamit ng ating mga silicon chips, silicon wafers. Okay? After that, in 1953, Harwick Johnson filed a patent for a prototype IC. An IC wherein meron na tayong embedded chip and meron na tayong packaging na maayos. Hindi na yung mga nakalabas-labas, nakaturo-turo yung mga heads ng capacitors, transistors natin. Yun. Between 1953 and 1957, Sidney Darlington and Yasuo Tarui ng Electrotechnical Laboratory, yun yung pinagtatrabahuan nila, proposed a similar chip designs where several transistors could share a common active area. But there was no electrical isolation to separate them from each other. Ano ang kinahirap nilang problema? Right now, di ba tayo, makikita nyo, pag tinignan natin yung mga PCBs natin, pag tinester natin, pag may mga awang-awang, hindi siya nagko-connect-connect. Ang naging problema nung araw is that pag nag-produce sila ng
isang electronic circuits may tendency na nagko-connect dun yung mga copper etchings natin. Yung mga copper connections natin, nagko-connect, hindi nila mapaghiwalay yung mga connections natin. So yung isang problema kinaharap nung araw, kung saan hindi nila ma-isolate yung mga connections natin, yung mga electrical connections natin and other types of components, hindi nila ma-isolate. Kumbaga, nagko-connect, sisira. There are times na hindi siya nagko-connect, but pag nilagyan natin ng supply, nagko-connect siya. That's why itong mga susunod na mga generations ng IC, yun yung mga tinakal natin. Okay. The first planar monolithic electronic circuit chip was demonstrated in 1960. Pag sinabing planar monolithic, manipis na component, yung parang PCB na, pero mas makapal lang ng konti sa mga PCBs natin. Doon na-invento yung mga maninipis na packagings ng ating integrated circuits during 1960. Okay? The first monolithic IC chip was invented by Robert Noyce. Take note of the name, ha? Malay natin, lumabas sa mga quizzes natin to, ano? Robert Noyce of Fairchild Semiconductor. Familiar ba kayo sa Fairchild Semiconductor? Konting trivia lang, hanggang ngayon, ang Fairchild Semiconductor is meron pa rin. And I don't know if meron pa siya sa Pilipinas, but dati during nag-aaral pa kami, meron pa siyang Fairchild sa gawing Cavite. Fairchild Semiconductor, tinuturing sila na yung first company to manufacture and produce yung monolithic IC chip. Okay? Yun yung Fairchild Semiconductor. Tandaan niyo yun, ha? He invented a way, si Robert Noyce, to connect IC component using a process na tinatawag na aluminum metallization and proposed an improved version of insulation based on the planar process technology developed by Jean Herney. Okay? So, si Robert Noyce, isa sa pinakamahalagang tao when it comes sa microprocessor. Bakit? Siya naka-invento ng isang way para yung insulators natin magkaroon, yung components natin magkaroon ng insulation and hindi mag-connect. And also, meron siyang tinatawag na aluminum metallization process na ginawa niya para makapag-create ng mga packaging, ng mga connections without further problems. Okay? Okay. Hindi ko kayo pagkakabisaduhin ng mga dates. But sa mga names, siguro. Pero sa mga dates, wag niyo nang masyadong, alam ko may mga overthinker dito. Ay, ang daming kakabisaduhin. Ang dami nating dates na kailangan gawin. Madami tayong dates na kailangan sulat at i-highlight. Don't worry. Hindi na natin kakabisaduhin yung mga yan. Okay? On September 27, 1960, using the ideas of Noyce and Herney, a group of JLAST at Fairchild Semiconductor created the first operational semiconductor IC. Texas Instrument, which held the patent for Kilby invention, started a patent war, which was settled in 1966 by the agreement of cross-licensing. Oh, may nabanggit, Jack Kilby. Ito yung sinasabi kong other side of the story na kung saan Texas Instruments naman ang nagkiklaim na sila ang unang nag-patent at nag-process ng unang IC natin. So, kumbaga, ang naglalaban noon is Fairchild saka Texas Instruments. Parehas pa silang nag-i-insist yung company na yan until today. Okay? These are two of the leading semiconductors sa atin. If familiar kayo, they go way back sa mga 1950s. So, ano ba yung ginawa ni Kilby para masabing sila ang unang nauna sa semiconductor? According dito sa unang story natin, Fairchild daw ang unang nakagawa ng first operational semiconductor IC. Semiconductor which utilized
both germanium and silicon components. Okay? Sa Texas Instruments, doon naman tayo sa storya ng Texas Instruments. Ano ba nangyari doon sa Texas Instruments? Dito tayo sa other side of the story. Texas Instruments is celebrating the North Texas man who made the integrated circuit, the microchip. Microchip naman yung itinawag nila doon. Yung Texas Instrument. Yung sa Fairchild integrated circuit, sila naman yung pangalan ng microchip. On September 12, 1958, Jack Kirby, a Texas Instrument engineer, invented the integrated circuit. It would revolutionize the electronics industry, helping make cell phones and computers widespread today. So, masasabi din natin na si Jack Kirby ay isa sa mga pioneers ng ating microprocessors, which enables us to have our modern technologies like our cell phones, yung mga iPhones nyo, yung mga Androids nyo, and also your gaming computers or yung mga kahit na nga siguro yung mga maliliit na mga bagay natin, appliances na nasa bahay natin. Okay? To honor him, Texas Instruments held its first Jack Kirby Day on Friday, September 12, 2014. It didn't take long for Kirby to make his mark at Texas Instruments. Just months after joining the Dallas-based company in 1958, he performed a successful laboratory demonstration in his first microchip on September 12. Kirby later helped invent the handheld calculators and the thermal printer used in portable data terminals. Yun yung mga isa niyang mga notable inventions bukod sa microchip, handheld calculators, and thermal printers. Take note of that. In 2000, Kirby won the Nobel Prize in Physics. So, masasabi natin ba na Texas Instrument o Fairchild? No. Sabihin natin, tig-kalahati sila because meron niyang naging patent war, pero nagkaroon sila na agreement na both sila kikilalanin na sila ang makers of the integrated ICs, integrated circuits. Okay? Tapos, Kirby died in 2005 after a brief battle with cancer. So, bakit kaya cancer ang ating kinamatay? Ba't ko spicy na to? There are some studies and some who sa Tagalog, kuro-kuro, na while he's performing his laboratory experiments, he was exposed to radiations and other kinds of electromagnetic signals, which in turns develop into cancer. Kaya yung mga mapapansin nyo, if you are working in the laboratories, meron tayong hazard na tinatawag. Pero mga delikado to. Ako, nag-OJT ako sa semiconductor. Naging failure analysis ako, engineer sa semiconductor, and kaya meron silang hazard pay kasi meron tayong risk na makakuha. Pero ngayon, maliit na yung risk nun. Bakit? Meron na tayong mga suits, meron na tayong mga protocols na tinatawag para maiwasan yung mga yun. Okay? And also, well compensated yung mga nagtatrabaho sa mga semiconductor. And if you're looking for a career that does not require a license, like engineering license, semiconductor industry kayo. But if you really want to have a license and ayusin yung license, I suggest na you take those jobs that are requiring the licenses para naman ma-utilize niyo yung pinag-aralan niyo. Okay? But if you are looking for careers that are well paid, well compensated, and that has a career progression, pwede kayo sa semiconductor if you do not plan on taking the board exam. Okay? Most semiconductor companies are located in Cavite, Laguna, and also in Pampanga, Interlock. Now, if you're looking for an option sa OJT nyo, maraming pwedeng options when it comes to semiconductor.
Okay? Inibigyan ko lang kayo ng idea. So let's continue. These ideas could not be implemented by the industry until a breakthrough came in 1958. Three people from three US companies solved three fundamental problems that hindered the production of integrated circuits. Ano ba yung mga fundamental problems na to? Yun yung binabanggit natin na kanina na walang isolation yung mga components natin. Nagko-connect sila. Pangalawa, napakamahal ng mga pag-produce natin ng mga IC. Pangatlo is malalaki yung mga packaging. Mahirap i-transport. Hindi siya madaling gawin. So, nagawa nila ng maayos yun, ng solusyon. Nagawa nila na ginamitan nila ng kanilang mga technology na pag-aaral and mga experiments upang mapaliit, ma-isolate, and mapamura yung mga pag-produce ng ating mga integrated circuits. Okay? Jack Kilby of Texas Instruments patented the principle of integration, created the first prototype ICs, and commercialized them. Kilby's invention was a hybrid integrated circuit rather than a monolithic integrated circuit chip. Hindi na siya single monolithic chip. Rather than, nagko-connect siya ng two chips wherein nagpapasahan sila ng instruction and pwedeng magsabay, mag-receive yung instruction para mas mabilis yung ating send ng mga signals. Between the late 1958 and early 1959, Kurt Lehigh of Sprague Electric Company developed a way to electrically isolate components on a semiconductor crystal using PN junction isolation. Ano tong PN junction isolation natin? Ano ba? Meron ba kayong idea kung ano yung PN junction? Narinig niyo na ba to? Saan niyo ba naririnig tong PN junction? Sige nga. Sa diode. Diodes. Very good, John Mark. Sa diodes. And also, meron din tayo, after ng diodes, di ba? Using diodes, nakagawa din tayo. Kasunod nga sa topic sa electronics natin. Transistors. Yung PN junction na yun yung way para mag-electrically isolate ng mga components natin na sobrang liliit na. Kaya hanggang ngayon, ginagamit pa din natin yung concept ng PN junction natin. Okay? Ginagamit natin para gumawa ng mga electronic circuits hanggang until today. Hindi natin inabolish yung concept ng PN junction natin. Okay? Thank you sa mga nagpa-participate. Don't worry, noted yung mga pangalan nyo. Now, sino talaga ang masasabi natin inventor ng IC natin? There is no consensus who invented the IC. Sabi ko nga sa inyo, there are two sides of the story. Nagagawan sila, but later on, nagkasundo yung dalawang companies na binabanggit ko to share to share yung patent na kung sino o yung honor kung sino nakauna ng ating paggawa ng integrated circuits, which later on nagbunga ng paggawa ng ating mga microcontrollers. Okay? Sino-sino ba yung mga importanteng tao dito sa ating history ng microcontrollers? Si Kilby, si Lehigh, si Noyce, saka si Herney. Sino pinakamahalaga dyan? Si Kilby saka si Noyce. Okay? Pero apat sila. Kilby was awarded in 2000, in the year 2000, Nobel Prize in Physics for his part in the invention of the integrated circuit. Siya lang, dun sa apat na yon ang na-awardan ng Nobel Prize. Dahil sa kanyang contribution sa Texas Instruments and sa mga paggawa niya ng different kinds of inventions like the calculators, siya ang na-awardan ng Nobel Prize. Okay? Take note sa mga tao na to, ha? So, let's summarize itong history nito. Si First Charles Semiconductor, founded in 1957, invented the first IC in 1959. Etong slide na to, pati yung year, dito lang ako magbibigay ng exceptions.
Tignan nyo yung mga year dito, ha? Pakitandaan. Okay? Nakikinig kayo? Mahalaga tong slide na to. In 1968, Robert Noyce, Gordon Moore, Andrew Grove resigned from Fairchild Semiconductors. Now, saan sila nagpunta? Yung tatlo na yon, nag-found ng bagong company, which we all know is Intel. Intel na hanggang ngayon is the front runner when it comes to our microcontrollers, microprocessors, and mga integrated circuits. Kala nyo, para sa ano lang siya? Sa mga CPUs natin, sa mga computers, laptops, sa mga gaming PCs natin? No. They also make ICs na makikita natin sa mga vacuum cleaners, ICs na makikita natin sa mga driving cars, sa mga iba't ibang appliances natin. Now, from those three person, tandaan nyo from those three person, nabuo ang Intel. And yung Intel na yon, from tatlo na yon, up until now, na millions, hindi na thousands millions ang ating employees ng ating Intel. Naging past and present employees. Abot na siya sa million. Okay? Intel grown from 3-man startup in 1968. Wherein ngayon, Intel is the front runner and mass produces almost all the processors that are embedded in our computers. Ano yung kalaban nila ngayon? Ano ang kalaban ng Intel natin ngayon? Sige nga. Sir, Ryzen po. Okay. Ryzen. Ano ba ang Ryzen? Sino may-ari ng Ryzen? Do you have any idea? Anyone? Repeat lang. Hello. Okay? Oh, wala. Sino ba may-ari ng Ryzen? Ano yung mismong company niya? AMD po, sir. Yon, AMD. So, siya and Intel ang frontrunners ngayon sa atin. Nawala na yung mga dating kalaban ng ating Intel. Kung naabutan nyo, may iba pa tayong mga processors niyan. And since hindi naman natin kailangan dito sa ating subject, hindi ko na sinama. Pero those who are medyo matanda na, naabutan yung mga kalaban nito. Okay? So, now let's continue our discussion. Teka lang, tayo mag-next. Next, ayun. Start muna tayo sa 4-bit microprocessors. Ano ba yung mga unang 4-bit microprocessors? Focus muna tayo sa mga Intels. Intel na kung saan sila ang pioneer ng ating microprocessor. Ano-ano ba ang mga 4-bit microprocessors na una natin? Early microprocessor history muna tayo. The first microprocessor developed by Intel is the Intel 404, 4004, or 4004. After some years, an electronic, mostly ang basa dito is 4004. Yan yung basa nila. But, depende sa iyo, pwede naman 4004. Basta as long as 4004 ang isusulat nyo sa examination nyo. After some years, an electronic magazine has published an article in the year 1975 on the Altair. Yung Altair is sa mga unang microcomputers natin. Okay? Which was used in the new processor, namely Intel 8080. This is a second generation processor
In the year 1980, IBM, International Business Machines, decided to utilize a Intel microprocessor known as 8088. So, binabasa natin. Don't worry, iisa-isahin natin yung mga microprocessors na yan para hindi kayo malito and ma-discuss natin mas mabuti. This processor was the first mass-generated PC, which was often known as the PC. Okay? Yung mga personal computers natin. Ginagamit natin dito is the 8088. Okay? Ganun basahin nyo na 8088. But if you want to pronounce it as 8088, wala namang problema. When the people started to utilize personal computers for different purposes like creating graphics, processing boards, the number of processors within the box grew bigger. Siyempre, mas madaming kailangan gawin, mas needed ng processing power. So, mas work, naghahanap ng work, mas naghahanap ng power para ma-execute yung mga task na yun. Processor remains the center of attention even nowadays. Ngayon, di ba? Pag nagbibuild tayo ng PC, ano ang pinakauna nating kino-considers? Di ba? Kung ano ba yung ating CPU? Kung ano ba yung ating bibilin? Is it the Intel or the Ryzen? i7 ba? Or Ryzen 5 ba? Ano ba? Di ba? Yun naman ang mahalaga sa atin. Bakit? Kasi ito yung nagsisabi na, sabihin na nating heart and the brain of the system. Okay? Now, let's discuss the Intel 4004. Okay? It is introduced in 1971. It is the very first microprocessor produced by Intel. Ilang bit siya? 4 na bit. Giving yung 4 sa una, it gives away kung ilang bit kung yung ginagamit nila. Its clock speed was 740 kilohertz and has a 2,300 transistors. Wait nga lang, sorry ha. Buried. Inuubo kasi yun. Kaya lang. It could execute around 60,000 instructions per second. So, nakakapag-execute nung unang gawa ng Intel, itsurang IC na siya. Kung titignan nyo, maliit lang siya. Pero sa actual, malaki yan. Hindi katulad nung ICs natin na maliliit na kaya nating hawakan sa ating palm of our hands. Hindi naman siya kalakihan, but hindi siya ganun kaliit dun sa mga kilala nating ICs ngayon. Okay? Now, let's proceed to the next one. Ano ba kasunod ng Intel 4004? Ayan, may kasunod pala, sorry. Ito yung description ng Intel 4004. Release nga ng Intel noong 1971 and sold for $60. So, magkano yung $60? Dati na yun, $60 noong 1971. So, malaki siya and mahal. So, $60 in peso is 3,000 or mahigit pa. Kung sabihin natin 58 palitan, 3,480. But, remember, it is in 1971. So, that $60, sobrang mahal nun. Sobrang laki ng value niya noong 1971. Kaya, yung pag-produce, kasi yung pag-produce ng isang ating processor is sobrang mahal talaga nun. Pero, later on, yung pag-produce natin is nagmumura na. Yung cost ng pag-produce. Pero, bumababa pa yung price? Hindi, pamahal din ng pamahal. The 4004 was the first significant example of large-scale integration, showcasing the superiority of the MOS silicon gate technology. Okay? Ginagamit na technology dito sa 4004 is the MOS silicon technology or MOS SGT. Compared to the incumbent technology, the SGT integrated on the same chip area twice the number of transistors with 5 times the operating speed.
Doon sa mga ah, nakaraang mga transistors before this, ICs na ginagawa, hindi yung minamass produce yung pinag-experimentohan, 5 times yung speed niya. Okay? Why? It's because it's utilizing yung mga methods ng pag-separate, pag-insulate ng ating ah, mga components wherein hindi nahihinder yung bilis ng pag-transfer ng mga instructions natin. Okay? Now, let's proceed to the Intel 4040. It is introduced in 1974. It's also a 4-bit, ano yun? Ano yung symbol na doon? Microprocessor. Okay, baka malito kayo Symbol ng micro tapos P. Microprocessor. General performance, bus layout, and instruction set was identical to 4004. Ano yung pinagkaiba niya? Improvement sa ano na pala tayo? Mag-end yung time natin sa pag nawala, mag-open ulit ako ng meeting Mag-end na daw in 10 minutes yung ating meeting. So, now, ano ba yung pinagkaiba? Balik tayo. The addition of extra lines and instruction to recognize service interrupts and hard halt stop commands. Ano ba yung service interrupts? Ito yung mga instructions na nagsinesend upang matigil yung process. Ito yung mga instructions na nagsasabi, uy, tama na. Hanggang dyan lang yung kailangan mong i-process at ipadala. Okay? Meron tayong mga halt stop commands na kung saan pag sinend niya, mag-i-interrupt yung process natin, mare-recognize ng ating microprocessor na hanggang dun lang yung kailangan niya i-process. Hindi siya tuloy-tuloy na andar. Okay? Itong 4040 at 4004, they run hot. Mainit yan. Kayo, pag hinahawakan natin yung mga microprocessors natin ngayon, di ba? Minsan mainit. Kaya nga gumagamit tayo ng thermal paste and cooling system para lamig yung ating mga CPUs. Bakit? Kasi although they use semiconductors, kapag mas madaming pinaprocess and madaming instructions na kailangan i-execute, umiinit talaga. It conducts heat. Yung pagka madami ng, di ba kayo din, pag madami na kayong na-overwhelm na kayo, parang, di ba yung ulo natin nag-overheat, hindi na natin maintindihan minsan. Tulad nito, baka hindi na pala naiintindihan si Sir kasi inaantok na, tinatamad na sa discussions natin. Pero, gising lang, inom pa yung kape o kaya tigil niyo yung pagbibilyar para hindi kayo antukin. Now let's continue. In 8-bit microprocessors, sa 8-bit microprocessors natin, ano ba yung mga processors na nandito? Una dito is the sorry. Wait nga lang. Okay, tuloy tayo. Una dito is the Intel 8008. Ito is introduced in 1972. Siya yung unang 8-bit microprocessor kasunod ng 4040. Okay? Clock speed niya, 500 kHz at nakakapag-execute ng 50,000 instructions per second. O, dun tayo sa definition niya. 8-bit CPU with external 14-bit address bus that could address 16 KB of memory. Originally known as 1201. Ito yung una niyang pangalan. The chip was commissioned by Computer Terminal Corporation, CTC, para pagka yung mga mahihilig sa basketball, Coach Tim Cone, pagka nakakalimutan nyo, nakakasama sa examination natin to, CTC, Computer Terminal Corporation. Siya yung nag-commission para gawin ito. And then, nag-implement and produce dito is the Intel, of course. Now, Intel 8008, bakit siya mahalaga? Kasi ito ang
first improvement dun sa maunang generation ng ating microprocessors. Bumilis and lumakas yung processing power niya. Although the heat capacity, ganun pa rin siya. Now, let's proceed to the other 8 bits natin. 8 bits na processor. The 8080 introduced in 1974. 8-bit microprocessor pa rin sila. Sabi ko nga sa inyo, gini-giveaway ng unang number yung sa mga nauna nating microprocessor, yung unang number nila, yun yung indication kung ilang bits yung kanilang ginagamit. Okay? It had 6,000 transistors. Imagine, sa ganito kaliit na packaging, meron tayong 6,000 transistor na nagkakasya. And now, 10 times faster daw siya than the 8008. Tandaan nyo kung ilang times siya. 10 times faster than the 8008. It could execute 5 million dapat yan. Instruction per second. It first appeared in April 1974 and is an extended and enhanced variant of the 8008. Teka, naririnig niyo ba ako? Wait lang, medyo maingay dito. Opo sir, narinig naman po. Narinig naman, hindi naman maingay background. Medyo maingay po pero naiintindihan naman po. Okay, sige, please bear with me. Nasa, kasi ito. The initial specified clock rate or frequency limit was 2 MHz with common instructions using 4, 5, 7, 10, and 11 cycles. Ano ba tong mga cycles na to? Pag-aralan natin. Susunod na mga discussions natin. But first, bigyan ko kayo ng example. Yung cycles nito is yung kagano kadami kang naiikutan na ipaprocess yung ating instructions or yung mga data sets. Okay? Now, according to Sir Leo, familiar kayo sa gray codes. Familiar ba kayo? Familiar ba kayo sa gray code? Na-discuss po sir. Okay. Ngayon, pag-aaralan din natin yon and different kinds ng mga computations natin. Okay? Medyo may nakakalitong konti sa mga pag-aaralan natin. Kasi, pag-aaralan natin yung mga computational powers. Pero, huwag kayong magtakot. Padadaliin natin yung mga computations na yun. Okay? And also, na-confirm din ni Sir Leo na he has also discussed all the logic gates that are needed in creating more complicated circuitries. Nasabi din niya na nagawa niyo na daw na magpailaw ng mga circuitries using those circuits, using those logic gates. But now, lalagyan natin ng twist yon. Discuss din natin. And there will be a time limit, time pressure in creating those circuits. Madali lang naman, yun yung magiging laboratory natin. Okay? Let's discuss that later after sa laboratory time natin. Okay? Now, tuloy natin. Uy, mayroon pa palang 8-bit. Ano siya? 8085. 1976 siya, 3 megahertz naman. Take note, megahertz na. Its data bus is 8-bit and address bus is 16 bits. Ano ba pinagkaiba ng data bus and address bus natin? Okay, take note of that. Pakitandaan, tatanungin ko kayo next meeting. Paki-search ito. Difference ng data bus and ng address bus. Paki-take note ha. Tatanungin ko kayo ano ang difference ng data bus and address bus. It has 6,500 transistors. Could execute. Ba't kulang lagi ng 0 yan? Ano? Okay. It could access 64 kilobytes of memory. It had 246 instructions. 85
as pronounced as 8085, sabi ko nga sa inyo, pwede naman din 8085, 8085, nasa sa inyo. It is an 8-bit microprocessor designed by Intel in 1977 using NMOS. Sorry, medyo may nagtatalo dito. Naririnig niyo pa ba ako? Opo, sir. Hindi naman po. Sorry, pasensya na. So, may nakakaintindi ba ng NMOS? Sino ba nang alam kung ano ang meaning ng NMOS natin? Ano ibig sabihin ng NMOS? Hindi niyo ba tinadaanan sa mga electronics nyo? N-type MOSFET po ba yun, sir? Ha? N-type MOSFET. MOSFET. N-type MOSFET. So, ano ibig sabihin ng MOS? Kasi matatapos na po yung... Oo nga, matatapos na. Sige.